sabihin mo, nagbibiro ka sa mga sinasabi mo. Hindi yan totoo. Ano ba? Kakausap nga lang namin kanina. Ay, hindi ko matatanggap. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo na wala si Renz. Hoy, Eden! Hoy, Eden! Ano ba iniiyak-iyak mo? Ate, si Renz, wala na siya. Paano wala? Wala na siya, ate. Patay na siya. Eh, yun naman pala eh. Eh di mas maganda. Makakapag-focus ka na dito sa gawaing bahay. Dahil alam mo, simula nung nagka-boyfriend ka, yung rents mo na yan, wala na ako napala sa'yo eh. Pagkagaling kong trabaho, pagod na ako pa mag-asikaso. Wala ka nang ibang ginawa kundi tumutok dyan sa boyfriend mo. Ate, hindi ganun kadali yun. Nagmamahalan kami dalawa. Isa pa, magkakaroon na kami ng anak. Ano? Anong sinasabi mo? Talaga nagpabuntis ka pang malandi kang haliporot ka? Ate, pasensya ka na. Kahit siya hindi naman niya alam eh. Anong pasensya? Anong gusto mong gawin ko, ha? Ikaw nga lang hirap na akong buhayin ka eh. At tamad-tamad mo, puro kakalandian. Tapos ngayon magdadagdag ka pa ng panibagong miyembro dito ng pamilya mo? Ate, sorry. Sana naman sa panahon ngayon, sa sitwasyon ko ngayon, iintindihin mo ako, please. Intindihin? Eh, ang kapal naman pala talaga ng pagmumukha mo. Ikaw nagdesisyon yan. Ikaw ang bumukha ka, tapos ngayon anong gusto mo? Karguhin ko yung kalandian mo? Ha? Okay ka lang ba? Ate, parang awa mo na. Intindihin mo ko ngayon. Nagpuksa ako. Hoy, Eden, itatak mo yun sa utak mo. Malabo yung intindi na sinasabi mo dahil hindi ko gagawin yung gusto mo. Alam mo, mabuti pa lumayas ka na eh. Ate naman, ba't mo ko papalayasin? Nagmamakaawa ko sa'yo. Bakit? Ha? Bakit hindi kita palalayasin? Dahil tingin mo maaawa ko dahil wala kang yung anak mo? Ha, hoy, buhayin mo mag-isa yan. Hindi ako nagpapakapagod magtrabaho para lang dahil sa kalandian mo. Ate, parang awa na. Ate, hindi ko alam yung anong gagawin ko ngayon. Ikaw na yung karamay ko, ikaw na yung pamilya ko. Aba, problema mo na yon. Sana inisip mo yun bago ka bumuka ka, malandi ka. Nauna ka pa talaga sa akin? Ano, hindi ka pa rin lalayas? Halika rito, lumayas ka. Parang awa mo na. Lumayas ka na, malandi ka. Hindi ko pa rin matanggap, Renz, na wala ka na. Isang iglap, kinuha ka ng aksidente at iniwan mo akong buntis mag-isa. Mas masakit pa, sariling kapatid ko ang nagpalahis sa akin na parang wala lang ang lahat. Kaya nandito ako ngayon sa harap ng puntod mo. Mahal, pangako ko sa'yo, hindi ako susuko. Aalagaan ko ang anak natin. Mamahalin ko siya habang buhay at gagawin ko ang lahat para maging buo siya kahit wala ka na. Lalaban ako para sa'yo at para sa anak natin. O, ayan. Okay ka na, ha? Pwede ka nang ma-discharge. Isa pa, wag lagi mong pinadedede dyan sa bote yung anak mo. Dapat laging nakadede yan sa dibdib mo. Mahirap na. Walang sustansya na kukuha yung bata eh. Tingnan mo, payat-payat mo pa. Pasensya na po, Dok, ha. Wala po talaga akong gatas, eh. Hirap po akong mag-produce ng gatas sa anak ko. Ayun na nga, wala kang gana. Eh, anong makukuha mo sustansya? Yung baby mo, anong sustansya makukuha niya sa'yo? Tulungan mo yung sarili mo para naman matulungan mo rin yung anak mo. Teka nga muna. Nasaan mo yung mga kamag-anak mo? Ba't parang wala akong nakikitang dumadalaw man lang sa'yo? Nakaalalay dito? Wala na po akong mga magulang. Yung kapatid ko po, matagal na kaming hindi nagkikibuan. Kaya ako na lang po mag-isang pumunta dito para maanak tong baby ko. Ako, ganun ba? Nakakaawa ka naman pala eh. Teka lang. Nandyan na yung OB-GYN mo. Si Ma'am Gina. Mrs., pwede na kayo ma-discharge. Kumusta naman po? Malakas po ba yung dumede yung baby nyo? Ang totoo po niyan, iyak ng iyak eh. Ayaw niya dito sa bote. Gusto niya dito sa dede ko eh. Kaso wala po kong gatas eh.
Nabasa ko kasi yung report ni Miss Ibet. Hindi ka daw kumakain ng maayos. May problema po ba tayo? Kasi po, malaki po yung pinagdadaanan ko. Hindi na po kami nagkikibuan ng kapatid ko. Wala na akong mga magulang. Tapos, simula nung namatay yung boyfriend ko, parang napariwala po ako. Kaya, ganito po yung nangyari sa akin. Naku, lakasan mo ang loob mo para sa anak mo. Hindi pwede yung ganyan. Siyempre, pag nanay ka na, kahit sabihin mo pang anong nangyari, lalakasan mo yung loob mo. Tatagan mo po yung loob mo. Miss Ibet, kailangan na makuha yung Opo, yun Details na nga po ng pala baby. yung kailangan kong gawin. Nang ma-process na po ito sanang ano niya eh. Ano po bang pangalan niyo po? Eden. Eden? Heruela po. Eden Heruela daw. Eden Heruela. Yung pangalan naman po ng bata, Renzi Heruela po. Renzi Heruela. Yung daddy niya po? Renz Layog. Ano po yun? Layog. Layog po? Ma'am Gina, layog daw po. Renz Layog? Opo. Hindi ka ba nagkakamali? Hindi po. Sigurado ka ba? Renz Layog ang pangalan ng tatay ng baby na to? Opo. May pruweba ka ba? May picture ka ba? May ipakita sa akin kung ano itsura ng Renz Layog na yan? Meron po. Ito po. Matagal na po kami magkasintahan yan. Ma'am Gina, anak mo nga siya. Anong anak? Nag-iisang anak ko si Renz Layog. Kamamatay lang niya. Ibig sabihin, nag-iisang apo ko tong baby na to. Paano ba to? Pahatid ko kayo sa bahay nyo? Saan ka ba nauwi? Hindi po. Ako na lang po, okay lang po. Sa kaibigan ko po ako na ngayon nakatira. Kaso Ma'am Gina, hindi pa po siya nakakabayad eh. Pasensya na po ha. Paano natin i-discharge? Eden, sa pinakita mo na picture ng anak ko sa cellphone mo, talagang apo ko tong batang to. Kaso hindi kanya sa akin nasabi. Kahit hindi kanya sa akin nasabi, right ko para intindihin kayo. Yung babayaran nyo dito, ako na yung sasagot. Sa bahay na kayo tumuloy mag-ina. Ma'am, sigurado po ba kayo? Pwede bang makarga ko yung apo ko? Opo. Eden, eto man lang, matuloy ko yung pag-iintindi ko sa anak ko. Sa amin kayo tumira? Gusto kita na bigyan ng negosyo o paano para lang makapagsimula ka uli? Miss Ibet, mag-resign ka dito. Kailangan kita sa bahay. Kailangan maging personal nurse ka nitong baby namin. Wala pong problema, Ha? Ma'am Gina. O, paano? Ready ka na sa sinasabi ko sa'yo? Nakakapanibago po pero... Sige po. Sige po, ako Mali, na po bahala. mali yung detalye mo. Palitan mo ng Layog yung apelyido ng baby. Okay po, okay. Renzi Layog. Hoy, baby. Gina. O, paano? Paki-assist mo kami. Tara, Okay po, okay po. i-discharge Okay po, na natin. Nakakatuwa naman. Parang okay naman yung business mo ngayon. Syempre naman po, ma. At sa palagay ko, itong baby namin ni Renz, ito yung nagdala ng swerte. Oo nga. Basta ha, kung anong problema mo, kailangan mo ng puhunan, kung ano man ha, huwag kang mahihiya, sabihin mo sa akin. Gusto kong maging maayos ang lahat. Naku ma, yung binigay mo sa aking puhunan, napakalaking halaga na nun. Tignan mo, pati buhay ko na bago. Oo nga. Alam ko kung saan man naroroon ng daddy nito. Naku, tuwang-tuwa naman siya. Napakaganda naman ng baby niya talaga. Paano? Daling ko na to sa bahay muna ha. Sige Tulog po, Ma. na. Sige, bye-bye. Okay na sa mami. Magpahinga ka din, Bye-bye. Ma, ha? Sige. Eden, Ate,
Ganda na ng negosyo mo ah. Ah, oo. Kasi yung mama ng boyfriend ko na namatay, natagpuan niya ako eh. Doon kami sa ospital nakita. Binigyan na ako ng puhunan kaya eto ngayon. Ganun ba? Oo nga, nabalitaan ko rin Kaya nga bala ko nga sana mag-apply Kasi nawalan na rin ako ng trabaho. Tapos yung bahay natin, benta ko na din. Wala na rin ako matutuluyan Teka lang ate. Di ba bahay nating dalawa yun? Anong nangyari doon? Alam mo naman, nagsusugal ako, di ba? Nalulung kasi ako sa sugal, kaya binenta ko. Tutuluyin mo na ako. Pag bigyan mo na ako ng trabaho, magkapatid naman tayo. Ate, sa ngayon, hindi pa kita matutulungan. Hindi kita kayang patuloyin din sa bahay namin. Teka lang naman, bakit naman? Ba't parang yabang mo naman? Hindi ko pa lubos na napapatawad ka eh. Kasi ate naman, sa palagi mo ba, sa ginawa mo sa aking pagpapalayas, sa matagal na panahon na pagtitiis ko, mapapatawad kita agad? Ate, mahal kita. Pamilya tayo. Pero sa ginawa mo sa akin, gusto kitang maturuan din ng leksyon sa buhay. Gusto ko maranasan mo rin kung anong niranas ko. Dami mo talagang sinasabi. Di tulungan mo na lang ako. Hindi yung dami pang leksyon-leksyon ka pa nalalaman anong gusto mong gawin ko? Magpalaboy-laboy ako? Hindi naman pwede yun. Ikaw na itong nakakaangat Ate, pasensya ka na talaga. Sana maintindihan mo ko. Kala mo naman kung sino ka na. Renz, mahal, tingnan mo ako ngayon. Mula sa wala, bumangon ako para sa anak natin. At pangako ko sa'yo, hindi ako titigil hanggang maibigay ko sa kanya ang buhay na pinapangarap natin.